Legit ba ang MP2? My friend, real talk ha? Kung iniisip mo pa rin na, Kuya Ben, baka scam yung MP2? Government yan eh. O kaya naman, maliit ng sweldo ko, hindi yan para sa akin. Sa video na ito, sasagutin natin lahat ng questions at doubts nyo about MP2. Stay hanggang dulo kasi isi-share ko ang 7 pinaka-importanting bagay na dapat mong maintindihan bago mag-MP2. Lalo na yung number 7. Yan yung madalas na mali na akala ng mga Pinoy, kaya sila nadidismaya. At kung gusto mong makatakas sa paycheck to paycheck life, paki-like naman tong video para mas maabot natin ang mas maraming kababayan na kagaya mong gustong makatakas sa paycheck to paycheck life. I-share ko muna tong kwento ng isang kababayan natin. OFW siya sa Qatar. Cleaner sa mall. Nag-comment siya sa isang video natin. Kuya Ben, gusto ko talaga mag-invest pero takot ako sa government. Hindi rin stable ang income ko. Minsan may overtime, minsan wala. Pwede ba talaga sa akin yung MP2? Kung ikaw to, OFW, empleyado o small business owner. Tapos iniisip mo, paano yan Kuya Ben? 15K lang ang sweldo ko. O kaya naman, breadwinner ako eh. Sakto lang ang pambayad ng bills. I promise, this video is exactly for you. Gets ko kayo, ako rin dati, allergic sa word na investment. Parang automatic na, aba, pang mayaman lang yan. At syempre, dagdag pa na government program siya. Iba sa atin, may trauma sa mga nababalita, kung ano-anong issue, kung sino-sinong opisyales. Pero kaibigan, may malaking difference between yung galit natin sa politika and yung actual financial system na pwedeng natin gamitin para umangat. Kaya ngayon, dahan-dahan nating pubuwagin ang lahat ng myths about MP2. Step by step, alalahanin natin ang rule number 1 pagdating sa pag-i-invest. Huwag mag-invest sa hindi mo naiintindihan. So ngayon, iintindihin muna natin. Walang pilitan mag-invest. Understanding muna bago maghulog sa MP2. Point number 1. Ano ba talaga ang MP2? Imagine, meron kang alkansya, pero hindi siya yung lata na biskwit sa kusina. Ito yung alkansyang hawak ng pag-ibig fund. May potential na mas mataas ang interest sa bank savings at government backed pa. Ang official name niya is Modified Pag-ibig 2 Savings Program. Voluntary ito. Ibig sabihin, optional. Hindi like mandatory pag-ibig contribution na automatic kaltas sa sweldo mo. Ang main goal ng MP2 ay para sa mga Pinoy na gusto mag-ipon na may chance kumita ng mas mataas kaysa sa typical na savings account. Hindi siya get rich quick, hindi siya crypto na pwedeng times 10 bukas tapos times 0 next week. Pero hindi rin siya patay na savings na halos walang tubo. At hindi rin siya magic pera machine. Hindi tipong maghuhulog ka ngayon, bukas may kotse ka na, kaya relax ka lang. Point number 2. Sino ang pwedeng mag-MP2? So meron tayong tatlong main groups. Number 1, active pag-ibig members. Mga empleyado na may regular pag-ibig contributions ngayon. Number 2, former members na naghulog na dati ng at least 24 months kahit tapos ka na magtrabaho locally. Number 3, OFWs, freelancers, self-employed basta willing ka mag-register as pag-ibig member at maghulog. So kung nasa abroad ka ngayon, pwede. Kung rider ka, online seller, freelancer, pwede rin. Hindi to pang government employee lang, hindi rin pang mayaman lang. Kung kaya mo maghulog ng minimum 500 pesos, candidate ka na. Kung pasok ka sa isa sa mga yan, i-comment mo sa baba, pasok ako Kuya Ben. OFW, empleyado o freelancer ako. Gusto kong makita ilan sa inyo ang pwede mag-start. Point number 3, paano gumagana ang MP2? The 5-year game. Paano siya gumagana? Isipin mo siyang 5-year na ipon game. And here's the easy steps to start. Step number 1, mag-open ka ng MP2 account sa Pag-ibig. Pwede online, pwede sa branch. Step number 2, maghulog ka ng at least 500 pesos. Pwedeng buwan-buwan, pwedeng paunti-unti, pwedeng biglaan kung may extra. Step number 3, yung pera mo ini-invest ng Pag-ibig sa housing loans, government securities at iba pa. Tapos bawat taon, nagdi-declare sila ng dividends. Yun yung kita mo. Ang MP2 ay may 5-year term. Ibig sabihin, the best na hayaan mo siyang nakapark for 5 years. After 5 years, pwede mong kunin lahat ng pera plus dividends or i-roll over o mag-open ulit ng another MP2 account. Important note, hindi ito emergency fund. Huwag mong ilalagay lahat ng pera mo dito tapos magugulat ka pag may nangyaring emergency. Tapos, ay, lock pala yung pera ko sa MP2. Emergency fund ay ihiwalay.
MP2 is for growth. Point number 4, magkano ang pwedeng ihulog? This is good news for low income. Magkano ang pwede mong ihulog? Ito ang good news sa mga nagsasabing maliit lang ang kita ko. Hindi yan para sa akin. Minimum is 500 pesos per hulog. Walang required na fixed monthly schedule. Ibig sabihin, pwedeng 500 pesos ngayon, next month 0. Then susunod na buwan, 1,000 pesos. Depende sa kaya mo. So kung empleyado ka na sumasahod ng 15,000 pesos, kahit 500 to 1,000 pesos per month, malaking bagay na after 5 years. Hindi mo kailangan maging 100k per month earner para mag-start. Ang kailangan mo is consistency kahit maliit ang sahod mo. Point number 5, dividends. Paano kumikita ang MP2? So paano naman kumikita? Ano ang tinatawag na dividends? Every year, Pag-ibig announces kung ilang percent ang kinita ng MP2 fund. Halimbawa dati, nasa around 6% to 8% range per year yung dividends. Mas mataas sa typical bank savings na halos wala. Pero, and this is really important, hindi guaranteed na pare-pareho every year. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, depende sa performance ng loans at investments nila. Ang good news, tax-free ang dividends ng MP2. Government-backed yung principal mo. And reality check, hindi siya fixed lifetime deposit. Hindi pwede mag-demand na dapat 8% forever. Kung may nagsabi sa'yo na guaranteed 10% every year yan, mag-smile ka lang, tapos wag mo na siyang pahiramin ng pera. Point number 6, safe ba talaga? So i-address natin ang government skepticism. Kuya Ben, safe pa talaga? Government Legit yung concern mo. Hindi kita i-gaslight at sasabihin, trust the system blindly. Hindi. Ito yung facts. MP2 is under Pag-ibig Fund, a government-owned corporation. Fully guaranteed ang contributions mo. Dividends are based sa actual kita ng fund, kaya nagbabago. Ibig sabihin, malaki ang chance na hindi mawawala ang principal mo. Pero hindi guaranteed na palagi mataas ang tubo. So kung totally na ayaw mo dahil sa government kahit anong mangyari, okay lang yan. Choice mo yan Pero para sa maraming Pinoy na walang access sa stocks, mutual funds o natatakot sa sobrang volatile investments, MP2 can be a nice middle ground. Kasi mas mataas ang potential kesa sa bank at mas simple kesa direct stock market. Kung may iba ka pang tanong about safety, i-comment mo MP2 question sa baba para makita ko agad at magawa natin ng separate video. Point number 7, ito yung crucial. Madalas hindi alam ng Pinoy. Kailan ka dapat mag-MP2 at kailan wag muna. Dapat ka mag-MP2 kung may kahit maliit na emergency fund ka na 1 to 3 months ng gastos. Hindi mo kailangang galawin yung i-invest mong pera for the next 5 years. Gusto mong matuto mag-invest as a beginner. Huwag muna mag-MP2 kung wala ka pang kahit anong ipon. May utang ka pa sa 5-6 or credit card na hindi mo pa nababayaran. Every month, kulang pa yung pangbayad mo for your basic bills. Kung nag-aapoy pa ang buhay mo sa utang, apula mo muna yung sunog bago ka magtanim ng puno. MP2 is for growth, not for rescue. So quick recap, MP2 is a voluntary government-backed savings program na may potential na mas mataas sa tax savings. Pwede sa empleyado, OFW, freelancer, basta Pag-ibig member ka. 5-year game siya, hindi pang emergency. Minimum 500 pesos, flexible din ang paghulog. Dividends are tax-free pero hindi fixed. At ang pinaka-importante, gamitin mo lang siya kapag may foundation ka na. Hindi habang nalulunod ka sa utang. Tandaan mo to, hindi kailangan malaki ang sweldo mo para magsimula mag-invest. Ang kailangan mo, malinaw na utak at matatag na desisyon. Ang tunay na mayaman, hindi yung pinakamalaki ang sahod, kundi yung alam kung saan ilalagay ang pera para ang pera ang magtatrabaho para sa'yo. Kung gusto mo ng next step, huwag kang tumigil sa basics lang. I-tap mo yung channel ko, then hanapin mo yung playlist na MP2 Masterclass. Simulan mo sa intro or basics na video na to. Tapos isunod mo yung 7 malaking pagkakamali sa MP2 at 500 to 1 million sa MP2. Doon na tayo magdi-deep dive sa strategies about MP2. Question ko lang sa inyo guys, magkano ang realistic na kaya mong i-invest sa MP2 every month para sa future mo 5 years from now? Gusto kong makita kung gaano ka kaseryoso sa sarili mong success.